Kamusta po muli mga kababayan? Si Kamanong po, nagbabalik po muli sa inyo. Si Katambay Manong po, samahan niyo po, magkomentuhan po tayo mga kababayan. Bago po tayo mag-umpisa, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin, ito po pahayag po ng Undersecretary po o USEC ng PCO na si Attorney Claire Castro mga tambay. Kasi po ipit na po sila eh. Ipit na po sila at pahiyang-pahiya na po. Talagang halos sa buong mundo na po, napakarami na pong bansa na pinupulaan po ang Pangulong Marcos. Ang ginawa niya po pagtataksil at napakasama ng kanyang ginawa po imahe sa buong mundo. Napakarami na po mga leader ng bansa ang nagsasalita na talagang tinutuliksa po ang ginawa po ng ating Pangulong Marcos sa dating Pangulong Duterte. Lalo-lalo na po nung pumutok po at kumalat po ang video, na nakita po sa buong mundo na talagang kidnapping po ang ginawa sa dating Pangulong Duterte. Napakarami pong nagsasabi na kidnapping daw po. Pati po ang mga magagaling na abogado dahil dinaan po nila sa batas na talagang hindi po nakaranas po ng fair justice po ang dating Pangulong Duterte. At lalong-lalo po, pati daw po ang judicial natin, ang judicial system po natin, ang ating hukuman at mga korte ay na-bypass po. Binaypass po ng administrasyon po ng binagoong ang Pilipinas mga tambay. Kaya po, pilit po nila itinatama at lagi po nilang itinatama po sa kanilang mga statement. Katulad po nito, naglabas na naman po ng statement ng PCO na hindi daw po dapat isisi kay PBBM ang nangyari po kay dating Pangulong Duterte. Kanino po isisisi? Kanino po? Kay Kamanong o kay dating Pangulong Duterte? Dapat po ba isisi kay dating Pangulong Duterte? Hindi po ba katarantaduhan yon? Meron po tayong judicial, may justice system po ang ating bansa. Bakit mo ipamimigay sa ibang bansa ang dating Pangulong Duterte? Wala po ba tayong judicial ang ating bansa? Wala po ba tayong hukuman? Hindi ba pwedeng litisyon sa bansa natin ang sinasabi niyong kaso? Bakit hindi sa Pilipinas? Yan ang hindi matanggap ng mga Pilipino sa buong mundo at syempre ganun din ang mga leader ng bansa dahil alam ng leader ng mga bansa sa buong mundo na meron tayong soberenya. May soberenya ang Pilipinas. Walang nakakasakop sa Pilipinas maliban sa Pilipinas. Hindi tayo nasasakop ng ICC, ng Netherlands. Hindi po. Kaya po, hirap na hirap pong magpaliwanag ngayon at ipit na ipit po. Siyempre po, ang Malacanang. Kaya po, ang kanila pong sinasabing mga Pilipino, hirap na hirap po itama ng sinasabi raw po na attack dog. Totoo kaya attack dog ito mga katambay? Pakinggan po natin. Kung meron po sigurong dapat sisihin kung bakit nagpatuloy ang ICC, yun na rin po ay ang dating administrasyon dahil hindi sila agad kumilos patungkol dito sa mga kasong ito na nirereklamo patungkol sa madugong war on drugs. Ang nakaraang administrasyon dapat ang tanungin pagdating sa kaso ng crimes against humanity at war on drugs. Ito ang sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung bakit tuluyang naisuko sa International Criminal Court o ICC ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Undersecretary Castro, hindi dapat ipapasan sa kasalukuyang administrasyon ang investigasyon sa dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil noong nakaraang administrasyon pa naisampa ang kaso mula sa ICC. Muli, ibabalik po natin, hindi po ba dapat sila nga muna ang nagsimula? Para kung meron pong dapat na ipagpatuloy ang administrasyong Marcos patungkol sa pag-iimbestigang yan, ay dapat na simulan na po. So, wag natin ipahid ang kasalanang ito sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Nabanggit din ni Attorney Castro na wala pang usapan kasama si President Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa posibilidad na magbalik ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC mula nang mag-withdraw ang bansa noong taong 2019. Pag-rejoin sa ICC, wala pa po ngayon. Hindi pa po namin napag-uusapan kung kailangan po mag-rejoin ang Pilipinas sa ICC. Same pa rin po, wala pa rin pong jurisdiction sa ngayon ang ICC sa Pilipinas. Hinggil naman sa balak na paghingi ni Attorney Nakita niyo po,
Nakita niyo po paano po bobohin at gawin tanga po ang mga Pilipino ng pamahalaan po ng binagoong Pilipinas, lalo po ni Attorney Claire. Ginagawa pong tangat bobo kasi mismo sa bibig niya na po nanggaling na wala pong karapatan ng ICC sa ating bansa dahil wala pong jurisdiction mismo. Kasi nga pati yung pagbabalik po natin para mag-join ulit sa ICC ay hindi pa nila napag-uusapan. Nakita niyo po, wala na pong jurisdiction sa ating bansa, mga tambay, ang ICC. Pero, bakit po nila dinala si dating Pangulong Duterte sa ICC kung wala na pong jurisdiction? Yun po ang pinaka kinasusuklaman ng mga Pilipino dito sa binagoong Pilipinas. Suklam na suklam po, mga tambay. Kaya nga po sabi ni Attorney Roque, saka ni Attorney Topacio, ito po, palibasa raw po hindi lumalabas ng Malacanang ito. Hindi raw po lumalabas ang Pangulong Marcos sa mga tao, sa mga probinsya. Hindi po naglalakad dyan. Lagi pong sarado po ng gwardiya yan. Pero hindi po katulad ni BP Sara yan. Kung ang katulad lang po ni BP Sara yan na humahalibilo sa taong bayan, baka daw po pinagbabato na ng kamatis yan at itlog at may kasama raw pang poop o yung echas. Baka daw batuhin pa ng echas na mababaho yan ang Pangulong Marcos dahil sa ginawa pong pagtataksil, pagtitrador, paghuhudas daw po sa ating soberenya, lalo-lalo po sa dating Pangulo. At yung sinasabing kasalanan daw po ng dating Pangulong Duterte nung panahon daw po na ang administrasyon dahil daw po hindi ito tinutukan o hindi tinutukan sa ICC yung mga investigasyon. Bakit mo dadalhin sa ICC ang investigasyon? Mga tama. Meron tayong judicial. At yung ICC, hindi man tayo miyembro niyan. Tingnan niyo po kung paano po nilang gawing bobo mga Pilipino. Walang jurisdiction, pero doon mo pilit na gustong imbestigahin sa mga dayuhan, sa mga puti, sa mga banyaga. Samantalang meron tayong judicial. Ba't ayaw niyo magsampa ng kaso sa Pilipinas? Itong mga ito, katulad nila De Lima, sila Trillanes, bakit ayaw nila magsampa? Bakit? Tanga ba? Ginawa niyong tanga ang mga Pilipinong judge? Tinarantado niyo ang judicial system natin? Wala kayong tiwala itong mga ito? Katulad ni De Lima, katulad ni Trillanes at marami pang iba. Pati ang grupo ng CPP, NPA, NDF, nakasama yata dyan. Mga walang tiwala sa ating judicial. Ano ito? Dapat po ito, umalis na po ng Pilipinas ito. Yan po ang dapat mga itapon. Dahil walang tiwala sa ating judicial. Mas tiwala po sa mga banyaga na hindi pa tayo miyembro at walang jurisdiction sa atin. Nakita niyo po kung paano pa sinungalingan nila. Pinasisinungalingan kasi nila yung talagang sirang-sira na sila. Hindi lang sa mga Pilipino, sa buong mundo. Sirang-sira dahil sa ginawa po nilang pagtitrador sa dating Pangulong Duterte at pagtitrador na po sa ating bansa. Mga tamay, tinrador mo, hinudas mo, pinagkalulo mo. Isa kang Pangulo. Pumayag ka. Pangulo ka. Meron kang sariling soberenya. Umiira lang batas sa ating bansa. Meron tayong judicial. Pero doon mo lang siya itatapon, dadalhin. Ano ibig sabihin nun? Grabe kang mamulitika. Grabe. At hindi ka tumatayo bilang presidente. Hindi nakikita sa'yo ang pagiging leader dahil hindi mo kayang ipaglaban ang bansa mo. Lalo ang iyong judicial, lalo ang iyong soberenya. Hindi mo kaya ipagtanggol. Kayang-kaya mo magpasakop. Ganun po yun eh. Ganun po yung mga mahihinang presidente, mga tambay. Sa isang salita lang dahil sa pamumulitika, kaya niya po i-give up ang soberenya ng Pilipinas sa banyaga. Hindi niya po kaya ipagtanggol. Mga kabayan, hindi. Kung nga lang yung atin nga lang soberenya, yung ating judicial, hindi niya kaya ipagtanggol eh. Di ba? Saan niya dinala? Sa banyaga. Kaya, hindi mo makikitaan na isa siyang magaling na presidente. Dahil yung mismong bansa mo, pinahiya mo sa buong mundo eh. Ano kagalingan mo nun? Di ba? Pinahiya mo ang bansa mo, pinahina mo. Pinahina mo ang bansa mo sa buong mundo. Pagka pala may mga kaso, wala palang kakwenta-kwenta ating judicial.
Ang ating batas ay walang kakwenta-kwenta sa bansa. Dahil doon ka pala aasa sa banyaga, sa mga puti. Mga kabayan, anong klase kang presidente? Anong klase kang presidente? Paano ka pagkakatiwalaan ng bansa? Kung yung presidente mo, yung batas mo, sabi yung bansa, ay hindi pala umiiral at napakahina pala niyan. At kailangan mo pa ng tulong sa banyaga na hindi ka pa miyembro at hindi rin miyembro sa atin yan at wala rin silang jurisdiction. Nakita niyo po, puro kasinungalingan. Yung ginawa po nila kay dating Pangulong Duterte, ayaw po nilang sabihin, mga tambay, illegal po. Illegal. Kidnapping. Ayon na po ito sa magagaling at nakakita ng mga video na lumabas, kumalat. Harassment. Harassment. Kinuha mo agad sa airport. Saan mo dinala? Sa Villamor Air Base. Doon mo dinala. Yung mga tambay. Korte po ba yun? Nandun po ba? May piskal po ba ron? Nandun po ba piskal? Korte? May mga judge po ba ron? Sa Villamor? Doon mo sinurrender? At doon mo lang in-stock? Hindi mo na pinalabas? Ang nakakahiya, pati pamilya, pati ang anak, ang dating Pangulo, ang Vice President mismo, hindi pinalapit sa kanyang ama. Mga tambay, tinuring pong terorista. Walang nakalapit. Talagang, pati mga abogado, dinisarmahan. Mga kabayan, ganun po katindi. Pinosasan pa, may pinosasan pa. Harassment, kidnapping. Kaya po mga tambay, wala pong binatbat. Kaya nga po, traitor daw, traitor. Traitor, hudas. Mga tambay, naghudas sa ating bansa, nagtraidor. Diba? Tapos ngayon, meron tayong USEC, Attorney Claire, hirap na hirap. Hirap na hirap. Palabasin po muna ninyo ang First Lady. Ang First Lady po, hinahanap ng mga Pilipino. Napakadalas daw po pumunta ng Amerika. Pabalik-balik na Amerika ang First Lady. Ano na nangyari sa First Lady? Ano na? At ano na nangyari sa mga issue? At may issue pa. Napakaraming issue. Mga tamay. At may pumuputok pa rin issue na talagang pati ang ICC ay nabayaran daw po. Totoo kaya ito? Milyon-milyon, daan-daang milyon dolyares daw po ang naging suhulan daw po dyan sa ICC para lang daw po. Yung sinasabing paghuhudas. Marami po kasi dyan pumutok po yan At umamin din po dyan ang mga sekretary na planado po daw nila yan, planted. Talagang pinagplanuhan po nila. Kasama raw po ang ICC na pumuputok na po yan, issue na po yan. Laganap po yan, mga tambay. At mismo isang sekretary ng DILG nagsabi rin na sila po ang magkakasama dyan, ang Pangulo, ang DOJ Secretary, ang DND, ang Department of National Defense, si Gibo, di ba? At ang Secretary Anyo, di ba? At kasama pa rin daw po ang Secretary Bersamin. Di ba? Napakarami po nila. Talagang sila po ang nagplano para po yung ginawa po ni General Torre ay maging successful. Nakita nyo po, talagang kontrolado nila lahat ng sitwasyon. Napakabilis po nila. Pati aeroplano na ginamit. Pilipino pa nagbayad. Taxpayer money pa. Mga Pilipino pa nagbayad ng paghahatid po ng ginawa pong paghuhudas. Paghuhudas, pagtitrador sa ating bansa. Pilipino pa rin na nagbayad. Aeroplano galing sa Pilipinas. Pilipinas pa nagbayad. Gobyerno pa nagbayad, pera ng taong bayan. Kaya itong mga tao na ito, mabahong-mabaho na po ito. Mga bayan, lahat po sila mabaho. Mabantot na mabantot po sila sa mata ng Pilipino. Ito po. Pati po ito si Secretary. Ito po si Yusek. Mabantot din po ito sa mga Pilipino. Di umano. Lahat po sila halos. Mabantot na mabantot, mga tambay. Isinusuka na po. Isinusuka na po sila at sising-sisi ang mga Pilipino. Sising-sisi ang mga Pilipino. Nagkaroon tayo ng Pangulo sa ating henerasyon na hudas daw po, di umano. Hudas. Walang yagbols daw po.
Walang yag balls daw po ang ating Pangulo. Mga tambay, kayang-kaya niya ipagbili. Kayang-kaya niya i-give up. Kayang-kaya niya talagang tarantaduhin daw po ang ating soberanya. Mga kabayan, ganun po katindi ang nangyari po, mga tambay. Ibang klase. Kaya nga po dito sa ginagawa ng press secretary, mga tambay, ito po, mga gago na lang po maniniwala dyan. Mga nakikinabang, mga nababayaran, nasusuhulan. At syempre po, yung mga panatiko daw po. Kauna-unahon daw po, mga adik. Mga number 1 daw po panatiko ng binagoong Pilipinas daw po ngayon, mga adik eh. Yun daw po ang kumakalat na balita. Totoo kaya yun? Ang number 1 daw po supporters ng Pangulong Marcos karamihan daw po bangag. Yan po ang kumakalat eh. Bangag daw po ang number 1 supporters ngayon ng Pangulong Marcos, mga tambay. Nakakalungkot. Kaya po dito po sa ginagawa po nila, napakahirap na po pagtakpan, mga kabayan. Never na po nilang mapapabango. At never na pong maibabalik ang tiwala ng mga Pilipino dito po kay Pangulong Marcos Jr. Hindi na po. Pinagsisisihan na po ng mga Pilipino at karamihan po at napakarami pong Pilipino nagsasabi na mambubudol, nabudol. Yung ginawa po kabutihan ng pamilya Duterte, ang isinukli po sa mga walang utang na loob na lahi, yun po sinasabi ng mga Pilipino eh. Itong lahi na ito ay maisusumpa daw po at wala raw utang na loob sa mga Duterte, lalong-lalo raw po sa dating Pangulo at kay Vice President Sara Duterte. Wala raw pong utang na loob. Mga kabayan, hindi raw po marunong makipagkapwa-tao. Mga tambay. Hudas daw po. Yun ang lumalabas ngayon eh. Hudas. Traidor. Yan ang mga issue ngayon po sa ating Pangulo. Mga tambay. Dahil sa sobrang pamumulitika at yung sinasabi pagiging weak leader daw po at pagiging bangag ayon po sa mga Pilipino. Yan po kumakalat ngayon. Yung pagiging bangag at weak leader, talagang at ang ginawa po sa atin ng 3 taon, mga tambay, nakita niyo po yung ginawang trabaho lang. Trabaho po ba yan para paunlarin mo ang bansa? Puro pamumulitika? 3 taon, magta-3 taon, bakbakan mo ng bakbakan, pabagsakin mo ang Vice President. Halos itakwil mo. Itinakwil mo na ang isang dating Pangulong Duterte. Pinalayas mo sa sarili niyang bansa ang isang Pilipino. Isang Pilipino, isang dating Pangulo. Itinapon mo. Tinanggal mo yung karapatan niya bilang Pilipino. Hindi man lang siya nakatikim ng kaso o sinasabi paglilitis sa bansa. Walang paglilitis man lang naganap sa Pilipinas. Bigla mo na lang itinapon at tinanggal mo yung karapatan niya bilang Pilipino. Anong klase kang presidente? Paano kung gawin sa'yo yan? Kung sa'yo gawin yan, itapong ka sa Atlantic, mag-isa ka ron, at bigyan ka lang ng isang balsa. Matutuwa ka ba nun, President Marcos? Kung itapong ka na susunod na Pangulo ng bansa, bigyan ka lang ng isang salbabida o isang balsa, daling ka sa Atlantic, mag-isa ka ron. Sige nga. Dating presidente, binastos mo. Tapos tinanggalan mo karapatan bilang Pilipino, ipamigay mo sa mga banyaga. Matutuwa ba Pilipino niyan sa'yo? Dahil hindi nyo kayang pabagsakin ng pamilya Duterte lalo sa malinis na halalan? Ganon? Never. Lalo pa ngayon. Ngayon pa. Sabi nga ng mga Pilipino, kung hindi kayo mandaraya sa halalan, kung hindi daw po kayo mandadaya, di umano, hindi na kayo mananalo. Dahil amoy tae na raw po kayo. Excuse me sa mga kumakain. Amoy tae na raw po kayo ngayon. At ang tingin daw po sa inyo ay tinging hudas na raw po. Tinging hudas na daw po ang tingin sa inyo ng mga Pilipino. Mga tambay. Ganyan po katindi ngayon. Kung titingnan nyo po ang mga Pilipino, lalo sa mga comment section, kung ano po ang nangyayari po sa pamamahala nyo, kung ano nangyayari dyan at ano sinasabi ng mga Pilipino, naku po, majority po nagsasabi, wala po, wala, negatiting daw po. Walang nagugustuhan sa pamamahala nyo, mga bayan. Wala raw po. Talagang olats daw po. Talaga, lalo pa ngayon, nangangampanya kayo. Naku, karamihan daw po ng mga politiko sa inyo. Marami nagsasabing eksperto, napakarami raw po magbabalimbing. Lalabas na naman po ang prutas na balimbing sa halalan, mga tambay.
Sikat na naman po. Magmamahal na naman po ang prutas na balimbing sa halalan. Napakarami raw pong babaliktad at magbabalimbing at lilipat na raw po sa PDP, mga tambay. Napakarami daw po. Kasi sa ginawa ng Pangulong Marcos na pagtitrador sa ating bansa at paghuhudas sa dating Pangulong Duterte at kidnapping na tinutulig sana ng buong mundo at mapakaraming leader sa bansa, sa buong mundo. Leader ng buong mundo, ha? Tinutuligsa siya. Kauna-unahan na po ang Amerika. Pinahina mo ang iyong soberenya. Kinakastigo ka ni President Trump. Bakit ganyan ginawa mo? Gusto mo ba magkaroon ng civil war sa inyong bansa? Ganyan din po ang Russia, China, at marami pang bansa, mga tambay, na tinutuligsa ang Pangulong Marcos sa ginawa niya pong pagtitrador sa ating soberenya. At ang ginawa niya pong pagtitrador din po sa dating Pangulong Duterte. Hindi po kasi magugusto ng Pilipino yan. Dahil walang due process. Hindi po nakita ng mga Pilipino na tamang proseso ang ginawa nyo. Kasi mismo ang ICC ay may sinusunod po silang Rome of Statute. May sinusunod po sila na batas bago po sila pumasok sa isang bansa. Di po ba? Kasi last resort lang po yan eh. Ang ICC po ay last resort lang. Resort ng bansa. Kung talagang hindi mo kayang litisin at ikaw ay talagang banban at ikaw ay inutil, mangyayari lang po yan eh. Pagka inutil ang bansa mo, walang kabuhay-buhay ang bansa mo. Walang kabuhay-buhay ang mga judge mo. Walang kabuhay-buhay ang inyong judicial. Walang kabuhay-buhay. Diyan lang po papasok ang ICC. Kaya po pinahina mo. Pinahina ni Pangulong Marcos Jr. ang ating bansa. Ginawa pong banban, ginawa pong mga tanga, mga tambay. Ginawa po tayong walang kasilbi-silbing Pilipino. Ginawa pong mga bobo ang ating mga huwes, ang ating mga judge, ang ating Korte Suprema. Ay ginawa pong mga tanga, banban ng Pangulong Marcos na ipamigay mo ang dating Pangulong Duterte. At mismo ngayon lalabas sa bunganga nyo, lalabas sa bibig nyo na pinag-aaralan nyong muling sumapi sa ICC. Samantalang hindi tayo kasapi, pero nagpapamigay ka ng tao, nagpapamigay ka, dating presidente pa, pinamigay mo ron, hindi tayo kasapi. Kaya ano sinasabi ng mga ICC lawyer, mga international lawyer? Kasi si Attorney Harry Roque, international lawyer yan. Ano sabi niya? Ano sabi niya sa rules ng ICC? Ipinaliwanag niya po yan. Ang mga kaso po na isinampa nung tayo'y miyembro, yung mga kaso na naisampa na daw dyan nung tayo'y miyembro, hindi na raw po yung valid. Yung lahat na yon nung panahon na ikaw miyembro, lahat daw po yon. Pag ikaw ay hindi na miyembro, nawala ka na ron, yung pagiging miyembro mo, nawawala na rin daw po lahat. At hindi na raw po pwedeng balikan ng ICC yun at buksan kung ikaw daw po ay babalik muli. Ang sabi ni Attorney Harry Roque, ang maiimbestigahan pa ngayon, yung nakaupo. Yung administrasyon po ng Pangulong Marcos. Pag po binalik po nila ang ICC, ang iimbestigahan na ay ang administrasyon po ng binagoong Pilipinas. Kung babalik muli. Yung dati na hindi na tayo miyembro, expired na pa ulit. Expired na daw po yun. Hindi na pwedeng balikan. Wala nang silbi yun. Yun daw po ay nasa ruling ng ICC sa Rome of Statute. Ayon po sa mga international lawyer. Isa po si Harry Roque dyan, si Attorney Roque. Mga tambay. Kaya po madidisgrasya po sila. Kaya nga po yung sinasabi po ng mga abogado at magagaling na abogado rin na nakikita po natin sa YouTube. Totoo po yun. Yung ginawa po nila sa dating Pangulong Duterte ay wala po silang kaso. Wala po. Makakalaya po ang dating Pangulong Duterte. Dahil unang-una, illegal po ang ginawa nilang proseso. Illegal. Illegal. Hindi na nga tayo miyembro. Illegal na nga eh. Yung pagiging hindi mo na miyembro, illegal na eh. Wala naman jurisdiction sa atin yan eh. O di illegal na. Kaya nga po, pamumulitika. Di po ba? Pamumulitika, demolition job, sinamahan pa ng isang damukal na pera daw. Daan-daang $1,000,000. Hindi kaya kasama pa ginto? Hindi kaya dolyar at ginto ang napunta riyan dahil pati ginto natin nawala
sa Central Bank di umano. Hindi kaya dolyar at ginto ang nakuha ng ICC kaya pong ICC gigil na gigil ang ICC kahit po yung kanilang Rome of Statute hindi na nasunod, na last resort lang po sila, at yung kanila pong yung kanilang pagiging sinasabing jurisdiction na hindi na rin nasunod kahit hindi miyembro ang Pilipinas dahil sa pera. Kaya ganon, mukhang pera ba ang ICC? Nababayaran kaya ang ICC, mga kabayan? Ano sa tingin nyo? Pera-pera lang ang ICC? Sumasawsaw sa politika ang ICC dahil sa pera kaya? Walang jurisdiction, hindi ka pa miyembro, pero sumasawsaw at inililitis mo yung tao na hindi mo naman jurisdiction? Pera? Ginto kaya? Unbelievable. Ayan po mga kabayan. Kaya po rito sa nakikita po natin, mga kabayan, hindi na po nila mapapabango at never na nilang maitama ang mali. Mga tama. Hindi na po nila maibabalik at lalong ang tiwala ng Pilipino ay never na nilang maibalik sa kanila dahil mabantot na sila. Amoy pupo na sila at talagang babatuhin na raw po sila ng kamatis kung yan ay naglalakad lang normal na tao katulad ni Kamanong. Maglakad lang daw po sa karsada yan. Ang Pangulong Marcos ay babatuhin daw po yan ayon kay Atty. Topacio. Buti na lang po si Kamanong ay hindi po Marcos, mga tamay, dahil sinusuka na po ng mga Pilipino daw ang eplidong Marcos sa binagoongang Pilipinas, mga kabayan. Kaya po pagpatuloy nyo po yan, Atty. Claire. Ipagpatuloy nyo yan. Pabanguhin nyo ng pabanguhin. Isisi nyo na isisi kay dating Pangulong Duterte lahat. Ang ginawa, sino ba nag-trador? Ang dating Pangulong Duterte ba nag-trador? Siya ba naghudas? Siya ba nagpahina ng soberenya natin? Siya ba? Napakahirap ituwid yan. Yung hudas, yung pinahina mo soberenya, napakahirap pabanguhin yan, lalo sa international community. Napakahirap pabanguhin yung ginawa nyo sa international. Magtitiwala pa ba kay Pangulong Marcos ang mga leader ng bansa? Atty. Claire, siguro ang magtitiwala dyan, ikaw na lang. Ikaw na lang siguro magtitiwala, hindi po ang mga leader ng bansa. At hindi po ang majority ng Pilipino ang magtitiwala po sa iyong amo. Ikaw na lang. At yung mga napapaniwala nyo at nakikinabang, nababayaran sa social media, mga nababayaran daw po di umano mga mainstream media, nakikinabang, at syempre po ang grupo ng CPP and PNDF, mga kabayan. Ayan, paniwala po sa inyo yan. Di umano. Bago po tayo magtapos, syempre po, shoutout po muna natin si Kingston. Salamat po Kingston 123 ng Hong Kong sa mga biyaya, pinagkakalob, at ganun din po sa mga kababayan natin, kila Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahoo, Jasmine Channel, at kay Dan Rivero. Shoutout daw po, shoutout daw po mula kay Dan Rivero, ang kanyang CEO, si Michael Jean, at siyempre po si Humphrey Toribio ng Anchorage, Alaska. Shoutout po galing po kay Sir Dan Rivero. At siyempre po kay Bon Rosales ng France, Jan Sarip ng Amsterdam, Holland, at Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ivina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. na Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa ng United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June Reyes, Lee Chen, Ana Santos, at kay Bon Rosales, at kay Benjamin
Ganduque. Shoutout po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingatan nawa. At syempre po, thank you po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa buong kasulok-sulukan po natin ng ating bansa, mga kababayan natin at kasulok-sulukan ng mundo, mga Pilipino, mabuhay po kayo. Ingatan nawa po. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, muli po, wag po nating kalimutan na lagi po natin isama sa panalangin ang kaligtasan at kaingatan, kalusugan, at muling makabalik sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte sa lalong mabilis. Maraming salamat po mga kababayan. Mabuhay po ang ating bansa. At syempre po, maingatan po tayo mga kababayan, tayong mga Pilipino, maingatan po. Lalo-lalo po sa nangyayari po sa ating bansa na sobra pong talamak ang krimen na naman at droga. Ingatan nawa po at syempre po, doble ingat po tayo mga kababayan. At may pag-asa pa po makabangon. Darating po, dadapo ang Agila ng Mindanao sa Malacanang. Maalam po, ingatan nawa. Bye-bye.